Captain Art, sa atong mga listeners. Good morning. Salamat gid. Sir, is it true nga nagligad to ang nabasahan namon nga information nga nalabuot na gid ang 50% plus 1 no sa mga nagbuto pabor sa yes sa plebisito para sa JVA? Can you confirm siya ni attorney? Yes. Actually, the number of yes votes total to about 55%. Aha. 55. Yes, sir. So in other words, we are more than the 50%. Mhm. So in effect na no sa Sabado kag Domingo sige yun pa ning plebisito gyapon? Actually, we have pending request, NOIA, citing the status of the results, no? Update. The board made a summary of the vote cast, ang total, kag ang number of votes na nagabikan sa yes kag sa no. No? Kag daw may 50 ka 48 ka spoiled ballots kag 2 ka abstain votes. No? Okay. So in totality, naglabot na sa 105,000 plus ang votes cast. Okay. So, kung mo tanawon ang majority plus 1, ang yes nakaagom na sa 98,000 na boto, no? Ang no, mga 6,000. Okay. So, kung tanawon mo ang nalabot sa 98,000, it is equivalent to 55%, 0.31, more or less. Yes. Now, if you're going to account the unvoted, kung makawala pa nakaboto, you'll have something like 70,000 plus na wala pa nakaboto. Bisat nihatag mo pa siya sa no na votes, no? That will only total about 79,000. Okay. Way below the 98,000 votes cast. Sa yes. Yes, sir. So, bali, ang gakuan kami nga that the results will not materially affect the outcome of the plebiscite. Okay. So, we urge the NEA to rather proceed with the cancellation of the voting sa palabotong September 2 and 3. We also cited reasons like ang mga eskwelahan subong ginagamit sa evacuation center sa band. So, we don't want to be a burden to the ongoing subong calamity sa aton syudad kag sa bilog na probinsya sa Negros. Okay. We also cited ang pagsugod na ng eskwela. Gamito na talan ng mga eskwela nag-prepare para sa Lunes. Yes, sir. And of course, the election of barangay, ara na, grabe na ang parik-parik sa mga atong mga politiko, ang mga kapitan nga nagawad, nga kapitalagan. So, madamo na ng mga aktibidades nga turbo sa among kaywatan. Okay. So, although it's not yet our decision, we have to await for the NEA's decision on the matter. So kung hindi gid makapagwa ang NEA mahingagaw since nga Wednesday na subong, sa Huwebes, Biyernes, kag hindi pa gid na sa magwa mahingagaw, pagka Sabado isa maobligar ka mo sa conduct plebiscite. Yes, okay. Sano ka mo Yes, sir. We're hoping that NEA will respond to us like today or tomorrow. Yes, sir. Yes, sir. Kay Tito, man, bisan may plebisito pa o kung may binutuhay pa, mo ta academic na hindi na bisan idugang sa tuod tanan sa no, hindi gid ni abansi na gid ang yes. Yes, So ano mang ginahandaan nyo, sir? Halimbawa after CENECO magpagwa sang desisyon ang NEA communication nga cancel na lang ang next nga schedule sa plebisito, what will happen next? Well, we will continue
the NEA will have to affirm kung kinanglan niya makonsent siya sa JVA. So they have to give it imprimatur. And from there, ang nabutang sa JVA na proseso na para sa franchise application before Congress. I see. Aha. Although nga medyo malawig-lawig pa may time paginman okay sa pila pa katuig antes makuaning prangkisa sa CENECO sir mo no? May 7 years pa siya but it could be override by the application, joint application sa Primelectric o sa NEPC. NEPC na, no? Negros Electric Power Corporation. Yes sir, yes sir. So sa mga member consumers, sa mga nagapalamangkot ko ng matabo sa Saturday and Sunday, anong imo advisory sa ila, attorney? Not until we receive information from NEA, the presumption is that our plebiscite will continue, no? On Saturday and Sunday. Unless there is advice from NEA, we will inform accordingly ang aton nga mga member consumers. On that note, attorney, salamat sa time. Good morning. Thank you, Manak. Action Hotline! Ang General Manager ng Central